nating simulan ang palagiang pagnanobena sa ina ng laging saklolo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, bilang mga anak ng ating banal na ina, ay nagtipon-tipon tayo sa harap ng kanyang mapaghimalang larawan upang parangalan siya at tumingin ng lahat ng ating kailangan sa Panginoon sa tulong ng kanyang panalangin. Dahil sa tayo ay hindi karapat-dapat na mga anak, humingi muna tayo sa Diyos ng awa at patawad. Mahabaging Ama, sinugo mo sa lupa ang iyong banal na anak upang tubusin at iligtas kami sa pamamagitan ng kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay, at upang bigyan kami ng bagong buhay. Sa pamamagitan nito, ginawa mo kaming iyong mga anak upang magmahalan kami tulad ng pagmamahal ni Kristo sa amin. Anong limit naming malimutan ang dakila naming karangalang ito? Nagkasala kami sa aming mga kapatid. Nagkasala kami sa iyo. Mahabaging Ama, patawarin mo kami. Tapat naming pinagsisisihan ang aming mga kasalanan. Kahabagan mo kami, maawaing Ama. Lagi nawa kaming mabuhay bilang matapat mong mga anak. Ng
Magsiluhod po ang lahat. Panalangin sa nobena. Mahal na ina ng laging saklolo, buhat sa krus, ibinigay ka sa amin ni Jesus upang maging ina namin. Ikaw ang pinakamabait, pinakamasintahin sa lahat ng mga ina. Buong gilo mong tunghayan kaming iyong mga anak, na ngayon ay humihingi ng iyong tulong sa lahat ng aming pangangailangan, lalong-lalo na ang biyayang ito. Noong ikaw ay nasa lupa, minamahal na ina, ikaw ay buong pusong nakiramay sa paghihirap ng iyong anak, sa tulong ng iyong pananalig at pagtitiwala sa makaamang pagmamahal ng Diyos. Tinanggap mo ang kanyang mahiwagang kalooban. Mayroon din kaming mga krus at mga tiisin sa buhay. Kung minsan, ang mga ito'y parang hindi na namin kayang pasanin. Pinakamamahal na ina, bahaginan mo kami ng iyong malaking pagtitiwala sa Diyos. Ipaunawa mo na walang katapusan ang pagmamahal ng Diyos sa amin at tinutugon niya ang lahat ng aming mga panalangin sa paraang makabubuti sa amin. Palakasin mo ang aming loob sa pagpapasa ng krus, tulad ng iyong banal na anak. Tulungan mong maunawaan namin na sino mang nakikibahagi sa krus ni Kristo ay tiyak na makakabahagi rin sa kanyang muling pagkabuhay. Pinakamamahal na ina, habang kami ay nababahala sa sarili naming mga suliranin, huwag sana naming malimutan ang mga pangangailangan ng iba. Mahal na mahal mo sila. Tulungan mong maging ganito rin ang aming pagmamahal sa kanila. Samantalang idinadalangin namin ang aming mga adhikain at mga adhikain ng lahat ng naririto ngayon. Mataimtim sa loob na hinihiling namin sa iyo, aming ina. Tulungan mo kaming makapagdulot ng aliw at ginhawa sa mga may sakit at sa mga malapit ng sumakabilang buhay. Makapagbigay ng pag-asa sa mga dukha at walang hanap buhay. Magpahilom ng sugat ng mga pusong wasak. Makiisa sa pagkilos ng mga inaapi at turuan ng katarungan ang mga sa kanila'y ng aapi. At ibalik sa Diyos ang lahat ng mga nagkasala sa Kanya. Pinakamamahal na ina, tulungan mo kaming umiwas sa kasalanan na naglalayo sa amin, sa aming Ama sa langit at sa isa't isa. Buong tiwala naming isinasalalay ang aming sarili sa iyong pagkalinga at lubos na umaasa sa iyong mapagmalasakit na panalangin. Amen. Panalangin para sa tahanan. Ina ng laging saklolo, pinili ka naming reyna ng aming tahanan. Hinihiling naming pagpalain mo ang aming pamilya sa pamamagitan ng iyong matimyas na pagmamahal. Mahigpit nawang bigkisin ng sakramento ng kasal ang mga mag-asawa upang lagi silang maging tapat at mapagmahal sa isa't isa, tulad ng pagmamahal ni Kristo sa Santa Iglesia. Hinihiling naming pagpalain mo ang lahat ng mga magulang. Mahalin nawa nila ang mga anak na ipinagkatiwala ng Diyos sa kanila. Naway lagi silang maging wara ng kanilang mga anak sa pamamagitan ng kanilang tunay na buhay Kristiyano. Tulungan mong palakihin at arugain ang kanilang mga anak na may pagmamahal at takot sa Diyos. Pagpalain mo ang mga bata upang kanilang mahalin, igalang at sundin ang kanilang ama at ina. Sa iyong magiliw na pagpapala, tangi naming ipinagkakatiwala ang mga kabataan ngayon. Bigyan mo kaming lahat ng pagpapahalaga sa aming pananagutan nang matupad namin ang aming tungkulin na gawing pugad ng kapayapaan ng aming tahanan, tulad ng iyong tahanan sa Nazaret. Ikaw ang aming huwaran. Tulungan mo kami upang sa araw-araw ay lalong magningas ang dalisay naming pagmamahal sa Diyos at kapwa, nang sa gayoy maligayang maghari ang katarungan at kapayapaan
sa buong sangkatauhan. Amen. Mga kahilingan sa ating ina ng laging saklolo, Santa Maria, Ipanalangin mo kami. Santang Birheng ipinaglihing walang kasalanan, Ipanalangin mo kami. aming ina ng laging saklolo, Ipanalangin mo kami. kaming makasalanan ay tumatawag sa iyo Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang mapuno kami ng Espiritu Santo at maging mga magigiting na saksi sa pagmamahal ni Kristo sa tao. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang katulad mo, unti-unti kaming matulad sa aming mahal na Panginoon. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang matakot kaming lubusang masira ang pakikipagkaibigan ng Diyos sa amin dahil sa ayaw naming pagsisihang kasalanan. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang lagi naming sikaping matamo ang awa at patawad ng Diyos sa sakramento ng kumpisal. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang maunawaan namin na tinuturuan kami ng Diyos sa pamamagitan ng mga pangyayari sa araw-araw na pamumuhay. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang manalangin kami araw-araw na may pagmamahal at pagtitiwala, lalo na sa mga sandali ng tukso. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang maunawaan namin ang halaga ng sama-samang pagsamba sa Diyos sa Eucharistia. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang patuloy na mag-alab ang aming pag-ibig kay Kristo at sa kapwa sa pamamagitan ng malimit na pagtanggap ng banal na komunyon. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang igalang namin ang aming katawan bilang mga templo ng Espiritu Santo. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang magsikap kaming maging tunay na mga Kristiyano sa pamamagitan ng mapagmahal na pagmamalasakit sa iba. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang ipahayag namin ang dangal ng trabaho sa pamamagitan ng katapatan sa aming gawain. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang patawarin namin ng buong puso ang mga nakagawa sa amin ng masama. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang maunawaan namin ang kasamaan ng paghahangad sa sariling kapakanan na makapipinsala sa iba. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang tumulong kami na ipamahagi ang kayamanan ng mundong ito alinsunod sa katarungan. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang gamitin namin ang aming mga kakayahan para sa ikabubuti ng iba. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang tanggapin namin ang aming pananagutan sa lipunan ayon sa diwa ng tunay na paglilingkod. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang patnubayan at patatagin ng Espiritu Santo ang loob ng Santo Papa, ng mga obispo at ng mga pari. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang pagkalooban kami ng Panginoon ng maraming mga kabataan na tumugon sa tawag ng Panginoon sa pagpapari sa buhay relihiyoso. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang pangalagaan at ingatan namin ang kalikasang kaloob ng Diyos. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang ipagtanggol namin ang dangal ng tao at kabanalan ng buhay mula sa sinapupunan hanggang sa kamatayan. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang itaguyod namin ang pagkakapantay-pantay ng kababaihan at kalalakihan. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang magkaroon ng tunay at pangmatagalang kapayapaan sa ating mundo. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang matulungan naming kilalanin at mahalin si Kristo ng mga hindi pa nakakikilala sa Kanya. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang maunawaan namin na sa gitna ng aming mga tagumpay, nangangailangan pa rin kami ng tulong ng Diyos. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang sa kamatayan, maging handa kaming pumasok sa tahanan ng aming Ama sa langit. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang pagdating ng kamatayan sa aming mga mahal sa buhay, kami aliwin ng aming pag-asa sa Panginoong muling nabuhay. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang idalangin namin na ang mga yumao ay makinabang agad sa muling pagkabuhay ng iyong anak. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Tahimik po nating idalangin ang ating mga pansariling hangarin. Santa Maria, ipanalangin mo kami.
Ipanalangin mo ang bayan ng Diyos. Maranasan nawa ng lahat ang walang hanggang saklolo. Panginoon, ibinigay mo sa amin si Maria upang maging ina namin na laging handang dumamay sa amin. Loobin mo nawa na dumulog kami sa Kanya sa lahat ng aming pangangailangan. Amen. Pagtatalaga ng sarili sa ating ina ng laging saklolo. Kalinis-linisang Birheng Maria, Ina ng Diyos at Ina ng Santa Iglesia, Ikaw ay amin ding ina na laging handang sumaklolo sa amin. Taglay ang mga pusong lipos ng pag-ibig sa iyo. Itinatalaga namin ang aming sarili sa iyong kalinis-linisang puso upang kami ay maging tapat mong mga anak. Ihingi mo kami ng tunay na pagsisisi sa aming mga kasalanan at katapatan sa aming mga ipinangako nang kami ay binyagan. Itinatalaga namin sa iyo ang aming puso't kaluluwa upang lagi naming sundin ang kalooban ng aming Ama sa langit. Itinatalaga namin sa iyo ang aming buhay upang lalo naming mahalin ang Diyos at mabuhay kami hindi para sa aming sarili, kundi para kay Kristong iyong anak, at upang siya'y aming makita at paglingkuran sa aming kapwa. Sa abang pagtatalaga na ito, pinakamamahal na ina ng laging saklolo, ipinangangako namin na ang aming buhay ay itutulad namin sa iyo. Ikaw na pinakaganap na Kristiyano, upang matapos naming maitalaga sa iyo ang aming sarili, sa buhay at kamatayan, ay makapiling kami ng iyong anak magpakailanman. Amen. Magsitayo po ang lahat. Magsilod pong muli ang lahat. Pasasalamat. Panginoong Hesukristo na nasa banal na Eucharistia, sinasamba ka namin. Ikinalugod ng Ama na ang buo niyang pagkadiyos ay sumaiyo, at sa pamamagitan mo, niloob niyang pagkasunduin sa Kanya ang lahat ng bagay. Loobin mo na kami ay lubos na magpasalamat sa lahat ng ginawa sa amin ng Ama. Loobin mong pagsisihan naming lubos ang aming mga kasalanan at panibaguhin ang aming buhay. Sa pamamagitan mo, pinasasalamatan namin ng Ama sa pagbibigay sa amin ng buhay. Nilikha niya ang lahat ng kahangahangang mga bagay para sa amin. Naway gamitin namin ang mga ito sa kabutihan
at naway papagningasin ng mga ito ang aming pagmamahal sa Kanya. Higit sa lahat, pinasasalamatan namin ang Ama sa pagsusugo niya sa iyo bilang siyang pinakadakilang tanda ng Kanyang pagmamahal na magliligtas sa amin at sa lahat ng sangkinapal sa pamamagitan ng iyong pagkamatay at muling pagkabuhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, Panginoon, sa pagbibigay mo ng iyong ina upang maging ina namin ng laging saklolo. Harinawang ang hindi mabilang na biyayang tinanggap namin sa panalangin niya, lalo na sa pamamagitan ng pagnanobena sa Kanya, ay makapukaw sa aming damdamin upang maragdagan ang aming pagtitiwala sa pagkalingang awa ng Diyos at sa walang sawang pagdamay ng iyong ina. Loobin mo nawa na lagi kaming sumunod sa banal na kalooban ng Diyos at mahalin siya ng walang hanggan. Ang karangalan, kaluwalhatian at pasasalamat ay mapasa kabanal-banalang tatlong persona, Ama, Anak at Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin para sa mga may sakit. Ating alalahanin ang mga may sakit na nais nating ipanalangin. Panginoong Hesukristo, pinasan mo ang aming mga tiisin at dinala mo ang aming mga dalamhati upang iyong ipakilala ang halaga ng pagtitiis at ng pangangailangan ng tao ng iyong tulong. Magiliw mong dinggin ang aming mga panalangin para sa mga minamahal naming may sakit. Ipagkaloob mo sa kanila na labis na nahihirapan dahil sa dinaranas nilang mga sakit at karamdaman ang iyong mapaghilom na lakas at kalinga. Ibalik mo sa kanila ang kalusugan ng katawan at kaluluwa upang sila ay muling makapaglingkod sa iyo at sa kapwa. Amen. Panalangin para sa banal na bokasyon. Amang mapagmahal, tinawag mo kaming iyong mga anak upang maging saksi ng pagmamahal mo sa mundo, alinsunod sa Ebanghelyo. Saan man kami naroroon, kasama namin ang iyong anak na si Jesucristo sa pagtatatag ng paghahari ng pagmamahal. Basbasan mo ang mga magulang at ang mga kabataan habang sila ay nagsisikap na tupdin ang iyong kalooban. Nananalangin kami para sa mga kabataan na dinggin ang iyong tawag na maglingkod sa pamayanan sa pagpapari at buhay reliyoso. Naway matularan namin si Maria at maiukol ang aming sarili sa pamamagitan ng paglilingkod, tulong at kawanggawa sa pamayanan, lalo tigit sa mga taong lubhang nangangailangan. Ito'y hinihiling namin sa pamamagitan ni Jesucristong aming manunubos at ni Maria, ina ng laging saklolo. Amen. Magsitayo po ang lahat. pagdiriwang ng banal na misa na tayo'y sama-samang dumudulog sa Diyos sa kanyang mapagpalang pag-aaruga. Ngayong ginugunita natin ang kapistahan ni Santa Agnes, ang dalaga at martir. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang dakilang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakipagkaisa ng Banal na Espiritu Santo ay sumainyong lahat. At sumairin.
Tunay nga naway maging karapat-dapat tayo sa pagdiriwang ng banal na misang ito, kaya hingi tayo sa Diyos ng kanyang awa at patawad. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y manalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinili mo ang may hina sa turing ng sanglibutan upang hiyain ang mapagmalaking malalakas. Ngayong aming pinagdiriwang ang pagsilang sa kalangitan ng iyong Marte na si Santa Agnes, kami naway magbigyan mong makasunod sa pagiging matatag sa pananampalataya ayon sa ipinamalas niya sa umagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Malalakas, ngayong aming pinagdiriwang ang pagsilang sa kalangitan ng iyong Marte na si Santa Agnes, kami naway magbigyan mong makasunod sa pagiging matatag sa pananampalataya ayon sa ipinamalas niya sa umagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, pagdating kay Saul, sinabi ni David, "Di po tayo dapat masiraan ng loob dahil lang sa Pelisteyong iyon. Ako ang lalaban sa kanya." Sinabi ni Saul, "Hindi mo kaya ang Pelisteyong iyon. May gatas ka pa sa labi. Samantalang siya'y isang kilabot na mandirigma." Idinugtong pa ni David, "Ang Diyos na nagligtas sa akin sa kuko ng mga leon at ng mga oso, ay siya ring magliligtas sa akin sa Pelisteyong iyon." Kaya't sinabi ni Saul, "Kung gayon, labanan mo siya at patnubayan ka nawa ng Panginoon." Pagkatapos, dinampot niya ang kanyang tungkod. Namulot siya ng 5 makikinis na bato sa sapa. Isinilid sa kanyang supot na pampastol at lumakad upang harapin si Gulayat. Si Gulayat naman ay lumakad ding papalapit kay David sa hulihan ng tagadala ng kanyang mga sandata. Nang makita si David ay musmos, hinamak niya ito at pakutyang tinanong, "Anong akala mo? Aso ba ang lalabanan mo at tungkod lang ang dala mo?" At si David ay sinumpa ni Gulayat sa ngalan ng kanyang Diyos. Sinabi pa niya, "Halika nga rito't may pakain kita sa mga ibon at mga hayop." Sumagot si David, "Ang dala mo'y tabak, sibat at balaraw, ngunit lalabanan kita sa ngalan ng Panginoon, ang makapangyarihan ng Diyos ng Israel, na iyong hinahamak. Ibibigay ka niya sa akin ngayon. Pupugutin ko ang ulo mo at ipapakain kita sa mga ibon
at sa mga hayop, pati ang iyong mga kasamahan. Sa gayon, malalaman ng daigdig na ang Diyos ng Israel ay buhay, at makikita ng lahat ng naririto na makapagliligtas ang Panginoon kahit walang tabak at sibat. Siya'y makapangyarihan at ipalulupig niya kayo sa amin. Nagpatuloy ng paglapit si Goliat. Patakbo siyang sinalubong ni David habang dumudukot ng bato sa kanyang supot. Tinirador niya si Goliat at tinamaan ito sa noo. Bumaon ang bato at si Goliat ay padapang bumagsak. Natalo ni David si Goliat sa pamamagitan nga ng tirador. Napatay niya ito, bagamat wala siyang tabak. Patakbong lumapit si David. Tumayo sa likod ni Goliat, binunot ang tabak nito at pinugutan ng ulo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa bawat saknong ng salmo. Ang poon ay papurihan, siya ang aking sanggalang. Ulitin po natin. Ang poon ay papurihan, siya ang aking sanggalang. Purihin ang poon na aking sanggalang. Sa pakikibaka, ako ay sinanay. Inihanda ako upang makilaban. Ang poon ay papurihan, siya ang aking sanggalang. Matibay kong muog at tagapagligtas, at aking tahanang hindi matitinag. Tagapagligtas kong pinagtitiwalaan, nilulupig niya ang sakop kong bayan. Ang poon ay papurihan, siya ang aking sanggalang. O Diyos, may awitin akong bagong-bago, alpay tugtugin at aawit ako. Tagumpay ng hari ay iyong kaloob, at iniligtas mo si David mong lingkod. Ang poon ay papurihan, siya ang aking sanggalang. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Ipinangaral ni Jesus ang paghahari ng Diyos, sakit ay kaniyang ginamot. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling pumasok si Jesus sa sinagoga at naratnan niya roon ng isang lalaking patay ang isang kamay. Kaya't binantayan si Jesus ng ilang taong naroon upang tingnan kung pagagalingin niya ang lalaking iyon sa araw ng pamamahinga para may maiparatang sila sa kanya. Tinawag ni Jesus ang lalaking patay ang kamay. Halika rito sa unahan. Tinanong niya pagkatapos ang mga tao, alin ba ang ayon sa kautusan? Ang gumawa ng mabuti o gumawa ng masama sa araw ng pamamahinga? Ngunit hindi sila sumagot. Habang tinitingnan ni Jesus ang mga taong nasa paligid niya, galit at lungkot ang nabadha sa kanyang mukha dahil sa katigasan ng kanilang ulo. Bumaling siya sa lalaki at sinabi, "Iunat mo ang iyong kamay." Iniunat naman ng lalaki ang kanyang kamay at ito'y gumaling. Umalis ang mga Pariseo at nakipagsabwatan sa mga kampon ni Herodes upang ipapatay si Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maligayang kapistahan ni Santa Agnes at maraming mga parokya ang pangalang kinuha at marami ding may birthday ngayon at ang mga pangalan nila ay Agnes
Nabasa na ba ninyo ang kasaysayan ni San Agnes kung bakit siya ay naging isang martir? Siya isang dalagang 13 taong gulang pa lamang na talagang marami humahanga sa kanyang kagandahan. Ika nga'y 13 taong gulang, malaking bula siguro ito. At siya'y napakaganda, walang kasing ganda. Kaya maraming humahanga kay Santa Agnes, maraming manliligaw. At sa kanilang hangarin, nakikita ni Agnes kung ano yung laman ng puso ng kanyang mga manliligaw, hindi upang talagang igalang siya, kundi masama ang kanilang layunin. At madalas nasasabi ni Agnes, ay hindi ako pakakasal, ako'y manatiling dalaga. Talagang sa maraming mga pagkakataon, sa mga manliligaw niya, ito ang kanyang sinasabi palagi, ako'y dalagang hindi mag-aasawa. Isa pa kapanahonan noon, in the year 392, more or less, bata-bata pa rin simbahan natin, 392 AD, pagkatilipas ng ng mahabang panahon na rin sa pagpapakasakit, kamatayan, muling pagkabuhay ni Kristo, unti-unting lumalaganap ang Kristyanismo. At sa panahong iyon ay talagang natagurian natin the persecution of the early Christians sa mga naghahari sa kanilang mga lugar at talagang ipapatay si Agnes sapagkat siya inatagpo ang isang Kristiyano at matapat sa Diyos at matatag na may pananampalataya. At upang ang lahat ay makita ni Agnes o San Agnes ang kahulugan ng pananampalataya, lalong na sa larangan na hindi pag-aasawa. Kaya may kalinisan ng puso't kalooban, may matindi at magandang buhay pananampalataya ang nakikita ng mga kapwa Kristiyano kay Agnes, pero iba naman ang layunin ng mga tao sapagkat natagpuan siyang, sapagkat hindi siya katulad nila. Si Agnes ay Kristiyano, may maraming masamang balak laban sa mga Kristiyano hanggang sa siya ipapatay. Alam ba ninyo ang datang mahanga sa kanila na mali ang kanilang hangarin ay nagsisakit na nagkaroon ng sakit at yung isa nga ay nabulag, nawala ang paningin pero naibalik ang kanilang mga paningin at sila yung mga gumaling sa panalangin ni San Agnes. Kaya ito yung mga kahangahangang mga naganap sa buhay ni Agnes na ang mga ibang Kristiyano ay could testify the validity na talagang may pagkabanal itong si Agnes kung siya'y nabubuhay pa. Alam ba ninyo ang kalususan nangyari? Kinaladkad siya sa lansangan na walang saplot na sa kanyang katawan. Pero sasabihin ng mga kasaysayan ay biglang humaba ang kanyang mga buhok at ito naging takip sa kanyang naked body. Iyon ang pinagtataka ng marami. Isang kababalagang nangyari. Biglang humaba ang buhok ni Agnes. Kaya ang kanyang imahen ay mahaba ang kanyang buhok. May kasaysayan ito noong panahong iyon upang pagtaktakpan sapagkat siya'y dinala sa lansangan at para isang pahayag. Kristiyano itong tao na ito, dapat siya ipapatay. Sapat noong kapanahonan niyo, ang persecution ng mga Kristiyano ay malaganap, marami nagbubuwis ng buhay kapag natagpo ang nananampalataya kay Kristo. Yan ang sinapit ng unang mga kasama natin sa pananampalataya na ang kamatayan ay hindi hadlang sa kanilang pagpapahayag ng pananampalataya. Talagang ito ang kanilang pinaninindigan, ito ang kanilang pinagtitibay para sabi, come what may, I am a Christian, I am the disciple of Jesus Christ all throughout my life, kahit na may ambang kamatayan tulad ni Agnes. Kaya tinagurin si Agnes na dalaga at the age of 13 at siya ay naging martir sapagkat siya ay pinapatay na natagpo ang pinatunayan siyang isang Kristiyano.
mula noon hanggang ngayon, ito pa rin ang kaya tayo sa simbahan, ito ngayon tayo nagdiriwang ng kapistahan, ito ngayon ang ating mabuting balita, yung din natin may kahulugan at kahalagahan itong mabuting balita. Ang ating Panginoon ay palagi nasa sinagoga, sa kanilang templo, para kasama ng mga Hudyo ay manalangin at madalas siya ang hinihirang na magbasa at madalas nababasa niya ang aklat ni Propeta Isayas. May mga tao naman sapagkat kilala na si Kristo at lumalaganap ang mga pagkakakilala sa Kanya, maraming mata ang nakamasid. Lalo-lalo na ng mga pariseyo, ng mga iskriba na namamahala sa sinagoga, ito naman si Kristo. Alam nila na humahanga ang mga tao sa kanyang mga salita, sa kanyang mga aral upang ipahayag ng mga pariseyo ang mga bagay na laban sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya tinitingnan nila ang panglabas na gagawin ni Kristo. Heto, sapagkat si Kristo magpapagaling sa lalaking patay ang kamay. Siguro di lang maigalaw yung kamay na yon. Talagang nahirapan itong tao na ito at lumapit kay Yesu Kristo. Sa pagtawag ni Kristo, marami nagmamasid upang tingnan kung ano ang gagawin ni Kristo. Tingnan natin sa bandang ito ang magandang pinapakay ng ating mabuting balita. Hindi na nakita ang puso't kalooban ni Kristo sa pagpagaling. Ang nakita nila yung panglabas. Gumaling ang lalaki ito. Si Kristo ang gumawa noon. Pero hindi na nakikita ang puso't kalooban ni Kristo na pinagdaanan o pinagmulan ng kanyang dalang awa at habag sa lalaki na kanyang pinagaling na patay ang kamay. Tulad ni Agnes, nakikita ang kadalisayan ng kanyang puso na talagang ibig niya na manatiling biren, na walang asawa. Kay bata pa naman si Agnes at that age of 13. Pero nakikita nila yung panglabas na kaanyuan ni Agnes. Napakaganda. Kaya minsan hanggang ngayon ba, yan ba tinitingnan natin, panglabas na kaanyuan na nabibigani tayo, may lakas pang, may mas malakas pa niyang nanggagaling sa puso't kalooban upang sabihin natin, napakabait ng taong ito, napakabuti ng taong ito. Tunay na siya'y nananampalataya, may takot sa Diyos. Sapagkat nakita ko ang kanyang mga salita, nakita ko ang kalublooban ng kanyang puso't kalooban. Yan ang sinasabi ni Kristo, dalang habag at awa na nanggagaling sa puso at hindi tayo napapadala ng madalas na baka ang batayan natin ay ang mga panlabas na kaanyuan. Kaya sasabihin natin Panginoon Kristo, alin ba ang ayon sa kautusan, ang gumawa ng mabuti o gumawa ng masama? Upang sabihin, ang gumawa ng mabuting nanggagaling sa kaibuturan ng puso at pag-iwas na gumawa ng kasamaan na nanggagaling din sa puso at kalooban na ayaw magpahamak ng tao, bumuhay o pumatay. Ganon din sabihin na ating Panginoon Kristo. Upang sabihin ng mga alagad, ito talaga ang buhay ni Kristo. Nakita namin ng aming mga dalawang mata at tibok ng aming puso. Ipinadaman ni Kristo ang kanyang puso't kalooban, tigib ng pagmamahal, upang ang lahat ng bagay na kanyang sinasabi, sasabihin namin mga alagad, tunay na nanggagaling sa puso't kalooban ni Kristo ang mga bagay na ito na kanyang sinasalaysay, ipinaliliwanag, ipinahahayag para sa mga tao. Ito'y napaking hamon para sa ating buhay pananampalataya. Upang sa gayon, sa huwarang buhay ni Agnes, oo nga may panglabas na kanyang napakaganda, pero higit sa lahat, busilak ang puso na nagbibigay halaga sa matimyas na pag-ibig ng Diyos sa pamanatiling nananampalataya. Tayo nananampalataya, saan nakabatay itong pananampalatayang ito? Sa malinis na kalooban o panglabas na kaanyuan? Tulad ng mga tao na nagbamasid sa ating Panginoon Kristo, ano ang batayan ng kanilang pagkilala kay Kristo? Sa paglabas na kaanyuan na ginagawa ni Kristo sa pagpagaling, halimbawa sa ating mabuting balita na pinagaling ang patayin na kamay ng taong ito na
ginawa ni Kristo ang pagpapagaling, araw pa naman ang pamamahinga na walang dapat gawin ng mga taong gumawa, hindi dapat gumawa, kundi magbigay halaga sa gawain sa templo. Ito ba ang panglabas na kaanyuan o ibig natin na hubugin ang ating puso't kalooban sa tamang nilalandas ng ating buhay pananampalataya? Ito pa panalangin natin, busilak ba ang puso natin sa pagmamahal sa Diyos o baka ito pakitang tao lamang? O ang paghubog ba ng puso't kalooban natin ay katulad ng puso't kalooban ni Kristo sa kanyang mga gawain, sa kanyang mga pahayag na nagagaling sa kabuturan ng puso, may dalisay na puso nagbibigay halaga sa dalang awa at habag sa kapakanan ng tao, sa paghahandog ng buhay para sa Diyos at sa tao, at sa patuloy na buhay ng tao, anuman ang nilalaman ng puso kaloobang nanggagaling sa Diyos, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Halina mga kapanalig, dadulog tayo sa Diyos sa panglalang matibay ang ating pananampalataya. Hubugin natin puso't kalooban sa tamang aral ni Jesucristo. Ang ating pong itutugon sa bawat panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa simbahang Katolika, upang ang pananampalataya kay Kristo ay matapat nawang mapalaganap ng mga namumuno rito, ang banal na Papa, ang lahat ng obispo at mga pari, at buong tapang nawang maisabuhay at maipagtanggol ng sambayanan ang kanilang pananampalataya. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa sangkatauhan sa buong daigdig, upang ang pagkakaiba-iba sa paniniwala at pananampalataya ay hindi maging hadlang, upang ang umiral sa buong sanlibutan ay ang kaligtasan, kapayapaan at pagtutulungan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga dukha, nagdurusa at nangangailangan ng ating kapwa, upang pawiin ng Diyos ang kanilang mga takot at sindak, at maramdaman nawa nila ang kamay ng Diyos na walang sawang nagpapala sa mga tumatawag sa Kanya. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga angkan na bumubuo sa ating parokya at pamayanan, upang ang pagmamahal kay Kristo na isinabuhay ni San Sebastian ay matularan nawa natin, at tayo man ay maging matapang na ipaglaban ang ating pananampalataya. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Manalangin din tayo sa lahat ng ating mga kahilingang nanggagaling sa puso't kalooban, hinuhubog tayo sa salita at gawa ni Jesus. Kaya madigyan mo nawa aming mga pagdulog na nanggagaling sa kibuto na aming pusong tunay na nananampalataya at naging matatag sa pananampalatayang nagbibigay o nagbubunga ng ibayong pagmamahalan sa isa sa paglilingkuran at sa pagtunghay namin sa iyo, Ama, sa aming dalisay na pagsamba at pagpupuri. Ang lahat nito aming ibig na makamit sa buhay, ang panalangin namin, pinapahayag namin sa pamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen.
manalangin kayo mga kapatid, upang itong ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon into paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakabanalin mo at basbasan ang mga alay na nakahanda upang paalabin nito ang aming diwa sa ningas ng pag-ibig mo na nagdulot ng tagumpay sa pagpapakasakit ni Santa Agnes sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, turing ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong aming kagalakan na si Santa Agnes ay parangalan. Siya'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay ipahayag kahit siya'y mamatay, sapagkat minarapat mong kanyang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay, tulad na naganap sa iyong anak. Ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang napaparito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukhal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng Espiritu mong banal ng mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo." Gayun din naman, pagkatapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inibot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan, ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay niyo anak, kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay bibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon, naming Santo Papa si Elias, na aming obispo, at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay, na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pakindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria,
na ina ng Diyos, si San Jose, na kanya dakilang kabiyak ng puso, at ang lahat ng mga apostol at mga banal, si Santa Agnes na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, o Diyos sa mga makapangyarihan, ikaw ay pinupuri at ipinagdarangal kaisa ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Dalisay na puso't kalooban ay tinatangi nating tayong nananampalataya. Halina't awitin natin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa, para ng sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami, Diyos, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan at iliyo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Pero Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, tuwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. Magbatian tayo at magbigay ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kapayapaan po sa bawat isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Tunghayan natin ang ating Panginoong Jesucristo, ang dakilang pag-ibig ng Ama. Siya na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanglibutan, mga palad na tinatawag sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento.
Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin kay Santa Agnes. Makapangyarihan at walang hanggang Diyos, pinili mo ang mga mahihina sa mundong ito upang paktakdan ang mga makapangyarihan. Habang ipinagdiriwang namin ang anibersaryo ng pagkamatay ni Santa Agnes, naway tulad niya ay manatili kaming matatag sa pananampalataya. Amen. San Agnes, ipanalangin mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang tinanggap naming banal na pakikinabang ay makapagdulot nawa sa amin ng katatagan na nagkaloob ng katapatan sa paglilingkod at tagumpay sa pagtitiis ng pagsubok ng iyong Marte na si Santa Agnes sa umagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kay tubugin ang dalisay na puso't kalooban ng Diyos upang lalong bakita sa buhay pananampalataya. Salamat sa Diyos. Isusunod po natin ang pagtatanghal sa kabalbanalang sakramento sa altar, sa ating pong panalangin, sa pagtatanod natin. At sa bandang huli, ito rin na magbibindisyon sa atin bilang pagtatapos itong ating banal na gawain. Alis Hostia, Ecce Panis Sit sempiterna gloria, divinam sibi et terminum, nobis nolem in Mga kapanalig, bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Jesucristo na pinagbuklod sa iisang katawan, tayo manikluhod at sumamba sa Panginoong Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Higit sa lahat, ang ating mga may sakit at mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa pagamutan at kanilang tahanan, at ang lahat na tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayun din, panalangin natin ang mga nanghihinaan sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas na matinding kalungkutan, takot at pangamba, at mga nawawalan ng pag-asa at lakas ng kalooban.
O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo'y maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ng Panginoong Jesucristo ang kordero ng Diyos na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ng banal na Espiritu ang Panginoon nagpapabanal na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama, sa iyong pagpapala ipinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghay mo po ng may kagandahang kalooban ng iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang manababalisa at nawawala ng pag-asa, ang manatatakot at nalulumbay, at ng may matitinding suliraning taglay at pinagdaraan ng hirap sa buhay, ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng kalooban upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ang tahanang ito at alisin mula rito ang lahat ng mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Manahan nawa rito ang iyong mga anghel at banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin nawang lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng kalooban at mapayapang buhay. Amen.
Panem de cielo, prestetis Diei. Omni declamentum in sea bente. Oremus. Deus qui nobis sub sacramento mirabili, passiones tui memoriam reliquisti, tribue quesimus, igitanos corporis et sanguinis, tui sacra mysteria venerari, o redemptiones tui fructum, in nobis iuditor sensiamus, qui vivis et reinas in saecula saeculorum. Amen. Ang banal na pagpupuri, purihin ang Diyos, Purihin ang Diyos. purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aaliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalistinisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kanyang malhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang kanyang malulhating pag-akyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Berhen at Ina. Purihin si San Jose, ang kanyang kalistinisang esposo. Purihin si San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo.